Eto guys, tong crayfish na to more than 3 weeks na to na nakakapag-hatch. Kaya tatanggalin na natin siya dito, ililipat na natin siya dun sa ibang lagayan kasi nga sabi nila pwedeng kainin daw ng mother crayfish yung kanilang mga craylings. Kaya syempre bago pa dumating yon sumunod na tayo, wala namang mawawala. Kaya ilalagay muna natin siya dito sa rep tub kasama ng mga juvenile. At pagpapahingahin muna natin siya dito ng at least 2 weeks bago natin siya ibalik dun sa breeder tank. Dito kasi mga juvenile lang ang laman kaya safe siya dito. Hindi siya agad dito mabubuntis unlike dun sa kung ibabalik natin siya dun sa breeder tank. Pwede siyang magbuntis agad doon. Acclimate muna natin siya dito ng mga 20 minutes bago natin siya isalin para iwas water shock na rin tayo. Kahit na stock water yung mga yan, mahirap na. Eto guys, kagaya ng nakita nyo 6 days later, sinilip uli natin tong crayfish na to pero napansin natin na parang nakatiklop yung kanyang buntot at lagi siyang nakatago. Iniisip ko na baka nabuntis din siya kahit na alam natin na maliliit lang yung mga kasama niya dito. Pero dahil sa inobserbahan nga natin yung mga kasama niyang juvenile, meron nga tayong nakita na dalawang magpo 4 inches na yung laki. Kaya kung sakasakali na buntis tong crayfish na to ulit, possible na isa dun sa dalawang crayfish na yun yung nakabuntis dito. Pero dahil sa hindi pa tayo ganun kasigurado, ayan, kinuha natin siya, sisilipin natin kung meron na nga siyang itlog. Ayan, sinalin ko muna siya sa plastic container, kaya lang medyo malabo nga lang tong lagayan na to. Para lang makita natin yung ilalim, kaya lang ayan nga, nakatiklop, hindi pa rin natin makita kung talagang meron siyang itlog. Hanggat maaari nga sana, ayaw muna natin siyang magbuntis kasi nga, katulad nga nung nakaraang experience ko sa crayfish na 2 weeks pa lang siya nakapag-hatch at nagbuntis ulit pero hindi naging successful. Pagkaraan ng 1 buwan, namatay yung nanay. Ang iniisip ko noon, baka nga kinulang na siya sa sustansya kasi syempre kakapanganak niya pa lang. So hindi pa bumabalik yung lakas ng katawan niya tsaka yung vitamina ng katawan niya. Kaya possible na yun yung dahilan. Kaya hanggat maaari, iniiwasan na natin na pagbuntisin yung ating mga crayfish ng magkasunod o walang pahinga. Sa isang banda kasi parang kawawa rin naman sila kung gano'n na lang lagi magbubuntis sila tapos hindi pa nakakapagpahinga, magbubuntis na naman, 'di ba? Kumbaga kung sa tao rin yan, may hihirapan din yung mga tao. Lalo na itong mga crayfish, ang dali nilang ma-stress. Ito nga lang yung ginagawa ko na to, baka mamaya nai-stress na to sa akin eh. Kaya lang tingnan nyo talaga kahit anong gawin ko, ayaw niya talagang ibuka yung kanyang buntot. Kaya nga, mas lumalakas yung pagdududa ko na buntis talaga tong crayfish na to eh. Napakabilis lang niyang nabuntis kung sakasakali man, no? Kasi May 28 nung tinanggal ko siya dun sa aquarium kasama ng mga craylings na bagong pinanganak niya, tapos June 4, so ilang araw lang kita na natin na buntis na siya agad. So 6 days lang yung nagdaan, nabuntis ka agad siya. Syempre masaya tayo na palaging may buried sa mga alaga nating crayfish, pero hindi naman sa ganitong pagkakataon na hindi ako nagmamadali na magparami o dumami sila na mariris naman yung buhay ng mga female crayfish natin, 'di ba? Sayang din kasi yung isang female crayfish, lalo na kapag alam mo na healthy naman sila pagkatapos ang dahil lang sa magkasunod na pagbubuntis nila mamamatay sila. Mahirap lang kasi talaga kapag konti lang yung lagayan mo or kung meron kang maraming lagayan pero yung aerator. Hindi kasi pwedeng walang aerator ang mga crayfish. Tatagalan sila ng siguro pinakamatagal na walang aerator yung 5 araw sa mga malalaking crayfish ha. Doon sa maliliit na crayfish, hindi ko alam kung gaano ang itatagal nila. Kasi minsan nangyari na sa akin na nawala ng kuryente, talagang oras lang, sunod-sunod silang namatay. Ang nakasurvive lang talaga sa kanila, yung mga nakaakyat dun sa filter, yun lang talaga yung mga nabuhay. Kakaunti na lang yung halos nabuhay. Ano sila, mga 50 plus sila, tapos 10 lang yung nabuhay sa kanila. Halos lahat talaga patay. Kaya napaka-importante talaga sa mga crayfish yung may aerator or oxygen.
No, kailangan din nila makasurvive sa tubig na dapat ay meron silang sapat na hangin. Hangin at pagkain ang kailangan nila. Ito guys, nilipat ko sa mas malinaw, sa microwavable. Ayan. Pero ganun pa din hindi pa rin natin makita yung kanyang eggs kasi hindi nga niya binubuksan yung kanyang buntot. Ayan kahit anong gawin natin, tinagilid na natin, umiikot lang din kasi siya Kahit na tanggalan natin ng tubig, ayaw niya rin talagang buksan yung kanyang buntot. Pero kung itong crayfish na to, matagal na yung kanyang itlog, mga ilang weeks na, pwede niya nang buksan yung kanyang itlog sa paglalakad niya. Pero kapag kasi yung weeks pa lang yung crayfish na nangingitlog, sobrang protective pa nila sa kanilang mga itlog. Talagang halos hindi talaga sila lalabas sa hides, tapos hindi talaga nila bubuksan yung kanilang mga buntot. Ayan, tingnan nyo, kahit sa net, nakatikom pa rin talaga yung buntot niya. Ayaw niya pa rin talagang ibuka. Kaya mas siguro mabuti na ibukod na lang muna natin siya ng lagayan. Hintayin na lang natin siya ng ilang weeks para kapag mga 3 weeks, ganyan, makita na natin siya naglalakad, makikita na rin natin na binubuksan niya yung kanyang buntot. Doon makikita natin na kung talagang meron siya talagang mga itlog. Pero hanggat ganito na 1 week pa lang or 6 days pa lang siya na nakakapangitlog, or kung sakali man na may itlog di rin kasi ko ganun pa kasigurado, pero malakas yung kutob ko na buried talaga tong crayfish na to. Kaya ang gagawin na lang muna natin ngayon, ilalagay muna natin siya dun sa plastic container kung saan nilalagay ko yung mga injured crayfish ko. Pagpapalitin ko na lang yung injured crayfish na lang ang ibabalik ko sa juvenile na lagayan sa rep tub. Palit muna sila kasi syempre pagka buried kasi ang crayfish, mas magandang nagsosolo lang siya. Wala siyang kasama para hindi siya nai-stress kasi pwede silang mag-away dun sa sobrang protekta niya sa kanyang mga itlog. Pwede niyang awayin yung kasama niya. At yung kasama naman niya, syempre, aawayin din siya. Kaya, possible na ma-stress siya kapag may kasama siya. At para na rin mabigyan natin siya ng magandang treatment, pwede nating mapakain siya ng masustansya talaga, na siya lang talaga yung makakakain. Unlike dun sa may mga kasama siya, pag naghagis ka ng pagkain, hindi ka nakakasigurado na siya talaga yung makakakain nun. Halimbawa, nilagyan natin siya ng kahit karne ng hipon o ng manok, ganyan, para alam natin na siya talaga yung nakakain ng karne na yon, 'di ba? Kumbaga, mas maalagaan natin siya ng maayos kasi nga nagsosolo lang siya doon. Mababantayan natin yung kanyang tubig, kung madumi na, syempre lilinisin natin, at kung kailangan natin magpalit ng tubig, hindi totally 100% na magpalit Ibig sabihin, magdadagdag bawas lang tayo kahit pa unti-unti ng tubig para mapanatili lang natin yung linis ng tubig ng ating mga crayfish o netong crayfish na buntis na to. Ayan, kukuha muna ako ng lumang tubig niya kung saan siya nanggaling para ma-acclimate uli natin siya dun sa bago naman niyang paglalagyan. Para as usual, iwas sa water shock kasi kahit nasabihin mo na pare-parehas na stock water yung mga pinaglalagyan nila, iba pa rin yung maingat tayo. Hindi dapat tayo nagsasalin basta-basta ng mga crayfish sa ibang lagayan. Kaya kailangan pa rin natin talaga ng acclimation kahit 20 minutes para magparehas yung temperature ng kanyang pinanggalingan at saka nung kanyang paglalagyan. Pansin niyo tong crayfish na to, diba? Ang liit lang niya, parang mahigit 4 inches lang siya pero ito na yung pangalawang pagbubuntis niya. Kaya nakakaawa rin kasi bata pa. Pero sa totoo lang, alam niyo guys, yung mga ganitong edad, ito talaga yung buntisin. Ito talaga yung, sila talaga yung madaling magbuntis kesa doon sa matatanda na. Mas ma-appeal sila sa mga male crayfish. Itong mga parang sabi nila mga dumalaga. Kaya talagang napakabilis magparami ng crayfish kasi mula ng ganitong edad o sukat nila, nagsisimula na silang magbuntis. So hanggang pagtanda nila, hanggang kaya nilang magbuntis, magbubuntis at magbubuntis pa sila.
Kaya naman ganun kabilis magparami ng mga crayfish dahil nga sa maaga sila nagsisimulang magbuntis at hanggang sa magkaedad sila. Ayan guys, acclimate muna natin siya dyan, 20 minutes. Ayan, para dyan muna siya. Dyan muna siya mag-stay na mapalaki niya yung itlog niya dyan mga 1 month or 6 weeks. Pwede na uli siyang mag-hatch. Kapag naging successful yung pagbubuntis nito at talagang confirm na mabubuhay, kung sakaling may itlog man to, saka natin siya ililipat ng lagayan. Ayan, tatanggalin muna natin yung injured na crayfish dyan. Ayun, yan yung walang sipit. Dalawang sipit niya wala. Tatanggalin muna natin siya dyan at ilalagay natin siya dun sa rep tub kung saan siya nanggaling. Kasi nga wala pa tayong lagayan. Inaayos ko pa yung mga paglalagyan nila. May dalawa pa kasi kung nakaabang na lagayan doon. Styro yon. Medyo may butas kasi siya. Dahil siguro sa kakukutkot din ng crayfish, tinanggal ko muna. Nilinis ko at nilagyan ko muna siya ng paint. Yung soil paint. Para tumigas at matakpan yung mga butas ng styro. Styro kasi yung isang gagamitin ko na tank na paglalagyan ko ng dalawang buried crayfish natin. Kasi doon medyo malaki-laki yung kaysa doon sa aquarium. At least doon pwede na nilang palakihin doon yung itlog, tapos mas maganda na doon na rin nila i-hatch. Para hindi na natin ililipat pa ng lagayan. Ang hirap kasi kapag doon napisa tapos ililipat na naman, palipat-lipat na lang sila. Okay guys, hanggang dito na lang uli yung video natin. Update ko na lang uli kayo next month. At salamat po uli sa panonood.